Maganda, tama yung layunin ng Oil Crisis Committee. Kaya lamang, ang problema ho mismo, si Bongbong Marcos. BBM is the problem. Pinakita ko sa inyo kung gaano karaming pera. Wala pa po dito yung flood control funds na pinagnanakaw, yung ghost delivery ng flood control projects, yung substandard flood control projects. Wala pa po rito yung trilyong piso. Matutugunan po ito eh. Hindi po kinakailangan maging desperado si Tatang kagaya ng video yung ipinakita ko. Ano solusyon? Ang problema mo mismo si Bongbong. We have to address the root problem. Yung sa Oil Crisis Committee, so you can attend fully in your intention to cushion the impact of the ongoing crisis in the Middle East, remove Bongbong because he is the problem. Ang problema ay si Bongbong. Remove Bongbong Marcos. How? Resignation. He will be doing the Filipino people a great deal of favor if he will resign now. Or, ayaw mo talagang bumitiw, hindi ka naman bibitiw, mag-leave of absence ka muna. Ipasa mo yung pamamalakad ng pamahalaan na nakakaintindi sa governance. Diba? Yung impeachment to sana third mode eh. Kaya lang sinalaula ng House. Pag-usapan din po natin, segue po natin doon sa impeachment. Naipakita ko lang po ito. Dahil po yung tricycle driver, sabi ng DOTR, mga kababayan natin na operator at driver ng tricycle, after Holy Week pa kayo makakatanggap ng tigli 5,000 pisong fuel subsidy. After Holy Week, that will be very, very deep into the oil crisis. Meaning, we are now on the 4th week. Isang buwan na. Pag after Holy Week, that will be the 6th week. Isang buwan at kalahati na po ang krisis. Ano pang gagawin nyo sa 5,000? Naiutang nyo na yung pampasada, yung pangkrudo, yung pangkuryente. After Holy Week pa daw. Walang integridad si Bongbong Marcos. Mismo yung paratang ni Saldico, naghatid ng 25 billion pesos sa kanya, cash. Magkakaroon ka ba ng integridad kung ikay tumatanggap ng suhol na 25 billion pesos? Wala pong empathy. Binanggit din po ito kanina yung binasa ko mensahe. Sabi niya, yung wanton negligence and lack of empathy. Ano ba yung empathy sa Tagalog? Ang ibig sabihin po noon, yung malasakit, yung pangunawa, yung pag-aruga. Wala po tayong nakikitang ganoon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kaya po yung ating title, BBM is the problem. Lahat po tayo alam na natin, the moment na sumiklab yung digmaan dyan sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran, US at tag team ng Israel, alam na natin ang magiging kasunod nito. Hindi na tayo nag-intay. Marami sa atin na may kaunting na itatabi, nagpakarga na agad ng gasolina. Why? Is it because we are expert in international or geopolitics? No. Marami lang po tayong common sense lahat. Alam natin, sisipa ang presyo. Tiyak yan. Bakit? Yung 12-day war last year, sumipa ang presyo. After that, nag-normalize. Diba? Pero ito, walang pasubali, bigla na lamang inatake ng US ang Iran. Walang pasabi-sabi, wala siyang pakialam sa UN Security Council, wala siyang pakialam sa kanyang NATO allies, wala siyang pakialam doon sa sinasabi niyang alyado. Basta sumugod siya. At syempre, yung kanyang kahambugan, kaya daw niya at ilang araw lamang tatagal. Ngayon ay pang 25, if I'm not mistaken, or pang 26 na araw na nanggera dyan sa gitnang silangan. Wala pong empathy o wala pong pagkalinga, pangunawa at malasakit na ipinapakita itong si Bongbong Marcos. So wala po siya yung pangalawang criterion o sukatan ng pagiging isang mabuting leader. At higit sa lahat, wala po siyang clear communication. Delivering and giving timely, relevant, and clear and distinct communication, hindi po problema yan. Believe me, I myself is a communicator. Wala pong problema dyan. Basta, totoo ang sinasabi mo.
Pagkakaroon ka ng problema, pagtagpi ng kasinungalingan at pambubudol ang ginagawa mo. Ano ho ang prueba natin? Hindi ho ba sinabi niya, huwag ninyong indahin niyang pagtaas ng presyo, huwag kayong nervyusin dyan sa pagbagsak ng halaga ng piso. Normal lang yan. Organic lang yan. Yan ang kanyang linya. Sinundan naman ng kanyang payaso sa palasyo, yung lukaret. Yung satsat ng hindi nag-iisip. Diba? Wala raw krisis. Ang puntire niya si Inday Sara pa rin. Ano ho? So walang integridad. Walang pagkalinga, walang malasakit. Wala siyang pakialam sa ating mga Pilipino at patuloy ang kanyang pagsisinungaling. Kahapon, kung walang problema, walang krisis, at lahat daw ay normal, ibig bang sabihin, linoloko lang niya tayo sa pag-issue niya ng Executive Order number 110. Hindi ba? Na nagdeklara ng state of emergency na pagdating po sa enerhiya. Dahil daw po, sinabi nila, wala raw krisis, normal daw. Pero pag binasa ninyo yung laman ng EO 110, yung isang talata doon, ang sabi, ang dahilan nila, in declaring, dahil nga po critically low energy supply or imminent danger. Ano ang bagay? Ano? Pagka critically low yung energy supply or when there is imminent danger as per yung pong batas na nagpapahintulot sa DOE, yung Department of Energy, na magrekomenda sa Pangulo ng Republika na magdeklara ka na ng state of emergency sa enerhiya. Hindi po nila inaamin na abnormal na po ang sitwasyon. Ayaw po nilang aminin na meron tayong krisis. Pero basahin mo ninyo yung fine line, sabi nga po nila, the devil is in the details. Basahin po ninyo ang kadahilanan nila dahil daw po yung ating energy supply are critically low. Ibig sabihin, tagilid. No? Or imminent danger. Nanganganib. Peligroso. Ano, yan po yung kadahilanan. Therefore, hindi po normal. Kaya nga si Bongbong ho ang problema BBM is the problem. Lahat ng sinabi niya kapareho ni Trump, kabaliktaran. Pag sinabi niya na hindi niya gagawin, gagawin niya. Pag sinabi niyang gagawin, hindi niya gagawin. Yan si Bongbong. Bongbong is the problem. Kitang-kita na po nating lahat. Ano? And ang mahusay na leader, mabilis po dapat ang leader, lalo na kung presidente ka Di ba? Dapat adaptable ka, yung mabilis ka mag-adapt sa sitwasyon, flexible ka, accountable ka. Hindi po accountable si Bongbong. Hanggang ngayon, yung pinangako niyang mga balyena, yung mga pating, yung malalaking isda, wala pa hong nakukulong ni isa. Laya pa ho si Martin Romualdez Hindi pa ho pinatatawag ni Ping Lacson si Trajib Ulaybar Si Mina Pangandaman Si Adrian Bersamin Di ba? Hindi niya pinatatawag para ma-question ng malaliman diyan sa Blue Ribbon. Wala na po yan Wala silang integridad. Ano ho? At yun nga, hindi po marunong umamin ng pagkukulang, ng pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo may pagkukulang. At hindi naman ibig sabihin pag umamin kay mahina ka. In fact, ito po ay isang pagpapahiwatig ng katatagan ng isang leader o tao kapag marunong umamin at magpakumbaba. At ano, yung isa pa ba? Wala po siyang strategic or forward thinking. Wala po siyang vision. Except, hayaan yung kanyang aparato ng korupsyon patuloy na mangurakot at mangurap. Ano? Kaya po, dito, pakikita ko sa inyo, BBM is the problem. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers po natin. Panunuorin ko lang po uli sa inyo ito. Para lang po makita ninyo yung pinakita ko sa mga nauna po nating nakasama kanina. Mahalaga po ito because dito maunawaan ninyo why BBM is the problem. I know you already know. In fact, Bongbong poses as an existential threat. Existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. Ano po yung existential threat? Yung isa pong maaari magiging dahilan ng irreversible harm. Yan po si Bongbong.
existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. No? Panoorin po niyo muli ito at i-share po ninyo yung mga nasa YouTube. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-share, mag-like. At yung nasa Facebook po, sana ano po tayo naka-shadow ban. Sana ipatuloy po nating labanan ito, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo para malabanan natin itong shadow banning nila at mag-follow. Panoorin po ninyo saglit ito. Makapitan. Wala nang tumutulong. Problema namin mo yung makakuha pa yung ayuta. Wala na po talaga kami. Paano makakuha kami na kahit pag-grudo ngayon lang, paano makapag-alam po? Hindi naman importante yung ayuta, pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana, mga natin po sa inyo, problema namin. Ipasa po namin yung record, hindi naman pinasa na hindi sa ano. Wala po kami record. Kaya sintansyon kami, wala kami record. Sana naman lang, mabigyan niyo po kami ng action sa problema namin ito. Kontintunin na hukong pang-utong. Magkakita po kami ng kahit kontin pa lang sa mayo. Hanap buwan. Ang buwan ko, ang adisasyon namin yun ang buwan. Hanap buwan po pang grupo. Kahit card na lang po pang karga sa gasolinahan, mabili niyo po sa amin. Wala po kami protestos. Sobrang taas ng grupo. Yan lang po, maraming po salamat. Marami po salamat sa nag-post yung The Situation Report. Yan po yung kanilang The Situation Report. Let's give credit to them. And to my friend na nagpadala po sa akin, si Joe Saldariaga. Maraming salamat sa pagpapadala ng video na ito. So, yun po ay obviously napapabilang sa industriya ng public transport. He could be a driver or driver/operator. Narinig po nating lahat. Hindi po siya humihingi ng awa, hindi po siya humihingi ng limos. Yung ayudang hinihingi niya, malinaw pang-krudo lang. Ibig sabihin, kahit matanda na si Tatang, handa siyang magtrabaho, hindi siya nanlilimos. Dahil may buo po yung pagkatao niya, yung dignidad niya, yung self-respect niya. Inihingi lang nila ayuda pang-krudo. Magtatrabaho sila. Yung binigay ni Bongbong, meron po itong propaganda na naman. Basagin po natin yung kanilang papanay papogi, na mamimigay daw po sila ng fuel subsidy sa lahat ng traditional jeepney. Si Tatang, para ho makikinig. Kunin ninyo pag kayo nabigyan. Mamimigay po sila ng fuel subsidy. Simulan po natin sa traditional jeepney. Sabi nila, meron daw pong 137,218 na traditional jeepney. Ito po yung mga lumang jeepney na matagal na hong sinusubukang i-phase out. Ito po yung traditional jeepney. Meron daw pong 137,218 traditional jeepney sa buong Pilipinas. Bibigyan ng 5,000 yung operator. Ang driver, bibigyan ng 15,000. Lagay na lang po natin na 1:1. For every traditional jeepney operator, kasi 137,000 po yun 218. Siyempre, yung ibang operator, meron pong 5, may 10, may 2. Hindi po exact science itong numerong ibibigay ko sa inyo. But magbe-benchmarking lamang po tayo or baseline. Kung 137,218 traditional jeepneys, 5,000 ang ibibigay sa operator, ang halaga po noon, kung tigli 5,000, ay 686,090,000. 686,090,000. Yung 1,500 per jeepney driver, diyan po sa 137,218 traditional jeepney, pag yan po ibigyan mo,
ng tigwa 1,500, ang halaga pong kinakailangan ay 205,827,000 pesos. No? Papakita ko lang sa inyo kung bakit si Bongbong talaga ang problema. Bukod sa inaharap nating oil supply and energy and global economic crisis. Yung para po sa operator na 686 million at 90,000, dagdag po ninyo doon yung 205,827,000. Ang kinakailangan po ng pamahalaan ay 891,917,000 pesos. Malaki po ba yung 891,917,000 pesos? Ano ho? 891,917 million pesos. No? Pag tiningnan ninyo, parang, ay, may ginagawa naman si Bongbong. Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Tandaan po ninyo, yung paratang na itinuturo si Manny Bonoan na tumanggap ng 1 billion. 1 billion pesos mula dyan sa flood control program. Ano? 1 billion kay Manny Bonoan. Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, nakita mo naman yung apila ng matanda. Di ka ba nakukonsensya? 1 billion sa'yo. Itong traditional jeepney na planong ibigyan ng 5,000 kada operator at 1,500 na lang Manny Bonoan, 1,500 kada jeepney driver. Ang kabuuang kinakailangan 891,917 891,917 million. Ano ho? Pagka isoli mo, Manny Bonoan, wala na ho. Wala na. Galit na ang tao, nakakaawa ng Pilipino, pangalanan natin, dapat natin pangalanan. Yung 1 billion na inatid ka niya sa inyo, pagka ho isosoli ninyo, meron pa hong sukli, Manny Bonoan, ng 108,083,000. Yan po, yung sukli pa ho yan. 108 million pa ho ang sukli. Pagka isinoli ninyo yung 1 billion ninyo. So masosolve po natin yung issue sa traditional jeepney sana nang hindi tayo gagalaw. Hindi po tayo gagalaw kasi po meron pong siyam na groupings. May traditional jeepney, may modern jeepney, may public utility bus, may P2P, may minibus, school bus, sinama po nila, okay po yun. Yung UV Express na modern, at yung UV Express na traditional, at finally, yung tricycle. So, siyam na subgroupings po yan. So, solvin po ko po para sa inyo kung saan tayo kukuha ng pera. Yung traditional jeepney na solve na po natin. Kailangan po nito ng 891,917,000. No? Pag sinoli ni Manny Bonoan yung 1 billion, meron pa po tayong sukli na 108,083,000. Ang laki pa ho nun. Tungo po tayo sa modern jeepney. Ang traditional jeepney may 137,218. Ang modern jeepney, 9,183. Ano ho? Ang plano nila sa modern jeepney, ano ho? Bigyan ng 10,000 yung operator. Bigyan ng 1,500 yung driver. Hindi ko maintindihan bakit yung driver 1,500 lang. Eh usually yan, sagot ng driver, yung crudo, yung boundary. Eh di doon din niya kukunin sa 1,500. Naintindihan ko yung operator. Kasi nga, nag-maintain sila, pero iba-iba pong setup eh. Yung iba, kung kaninong jeep or bus naka-assign yan, pag nasira yan, bahala ka. Diskarte mo, gastos mo. But anyway, para lang po mapakita natin bakit si BBM ang ating krisis. Sa modern jeepney, 9,183. Yung 10,000 kada operator, mataas po ito dahil hindi naman po kada jeepney isang operator, kada operator isang jeepney. It could be 5, 4, etc.
But nonetheless, lagay po natin doon. Kung 10,000 kada operator sa modern jeepney, tapos na po tayo sa trad jeepney, kinakailangan po ng 91,830,000. Yan po kinakailangan 91,830,000. Yung tigwa 1,500 po kada driver, ang kinakailangan po ay 13,774,500 pesos. Sa kabuuan, ang kinakailangan po ay 105,604,500 pesos. Solve na po agad eh. Bakit? Dalawa na pong grouping ito na-solve natin yung funding sa traditional jeepney. So solve natin ang problema sa pera ng modern jeepney. Kasi may natitira pang sukli eh. Pag isinuli ni Manny Bunuan yung 1 billion eh. Meron pong 108,083,000 na sukli pag binayaran na po yung sa trad jeepney, yung ayuda nila, fuel subsidy. Dito po natin gamitin yung 108 million sukli. Ang kinakailangan lang po natin para sa 9,183 modern jeepney ay 105,604,500 pesos. May sukli pa po tayo. May matitira pa more or less ng mga 2 milyong piso. May 2 million pa. Hindi po tayo gumagalaw sa pera ng gobyerno. Bakit? Krisis nga po eh. We have to conserve the very limited resources that we have. Limited na nga lang, ninanakaw pa. Ito, sosolve natin. Tutulungan natin itong mga nasa pamahalaan paano mag-solve. So 2 grupo na. Okay na ang trad jeepney, okay na modern jeepney. Pag nagsole, yung Manny Bunuan ng 1 billion. Isang tao lang mo yun Isang tao lang pagkukuhaan natin. Tungo po tayo sa public utility bus. Yung public utility bus, yung mga bus po natin, ang bilang umano sa buong Pilipinas ay 21,086. Hindi na po umano, galing po ito sa DOTR yung figure. Nandiyan po sa kanilang Facebook page. 21,086 ang public utility buses. 10,000 din ang ibibigay sa operator at 5,000 kada driver. Mas malaki po ito. Maaari dahil mas malaki yung kanilang minamaneho, mas mahirap, mas mabigat at mas malayo yung biyahe. Okay. Pag 10,000 kada operator, ang kinakailangan po natin, maximum na po ito 210,860 million. 210,860 million. Yung tigli 5,000 kada driver, ang kinakailangan po natin ay 105,430,000 pesos. Magkano po yun pag combine? Nakailangan po natin ng 316,290,000 pesos. Parang malaki, kanyo. Hindi maliit yan. So solvin din po natin iyan. Tutulungan natin ang pamahalaan na solvin niya nang hindi po ginagamit ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi ba si Robert Bernardo, yung una nilang isiniset up na mastermind ng korupsyon, ay sinabi niya magsosoli siya ng 1 billion pesos. Robert Bernardo, si Manny Bunuan kung magsosoli ng 1 billion tapos yung 2 grupo, trad jeepney, modern jeepney. Itong public utility bus, kailangan po natin ng 316,290,000 pesos. Saan natin kukunin? Robert Bernardo lang po solusyon yan. Bakit? Pakita ko po sa inyo ito. May commitment siya magsosoli ng 1 billion. In flood control kickbacks, 1 billion. Bakit mahalagang pag-usapan natin uli ito? Dahil itong si Robert Bernardo, kaya po siya tinanggap diyan sa nagpirmahan po sila ng Memorandum of Agreement, kinakailangan po yun sa DOJ, para po siya maging state witness. On the condition that Robert Bernardo will return 1 billion pesos. May naisoli na ba? Andiyan po. Iba-iba pong news portal gagamitin natin. Dahil dito po sa Tinig Maisog, wala pong fake news dito sa ating pahina. Inaangat po natin ang inyong kaalaman, ang inyong kalinangan, at ang inyong kamulatan. Paano tayo pinagluluko ng gobyerno ni Bongbong Marcos.
Pag nagsoli si Robert Bernardo at dapat siyang magsoli, kung hindi, dapat siyang i-discharge diyan sa programa ng DOJ. Dapat siyang kasuhan at siya isang ordinaryong akusado. Hindi siya dapat bigyan ng pribilehiyo. Why? Meron siyang commitment na magsoli ng 1 billion. Pagka meron na po tayo na 1 billion mula kay Robert Bernardo, mababayaran po yung fuel subsidy na ibibigay sa operator at driver ng mga public bus. Yung pangatlong subgrouping, 10 ito di 3, 6 na lang. Yung 316, 290 million pesos, pag kinuha natin sa 1 billion ni Robert Bernardo, may sukli pa po ito ng mga 700 million. Marami pa naman po tayong babayaran no? Pero si Robert Bernardo, hindi makakaligtas ito. So solve po natin yung public utility bus. Ano ho? Yung P2P, yung point to point, mas maliit po iyon. Ano ho? 824 lamang yung P2P or point to point na bus. Ganon din, 10,000 sa operator at 5,000 sa driver. 10,000 sa kada operator ng 824 P2P buses, maximum na po ito, kinakailangan po natin ng 8,240,000 pesos. Ano ho? 8,240,000 pesos for the operators. For the drivers at 5,000 pesos each, kailangan po natin ng 4,120,000 pesos. Combined, kailangan po natin ng 12,360,000 pesos para matugunan yung P2P. 12 million, maliit po yan. Sama na natin yung minibus. Ano ho? Yung minibus, 1,138 units. 9,000, mas mababa na 1,000 sa operator. 5,000 sa driver. Ang kabuang kailangan po natin, 15,932,000. Pagsamahin na po natin yung financial requirement for P2P at minibus. Kailangan lamang po ng 28,292,000 pesos. Small time po yan. Saan natin kukunin yan? Wag muna natin galawin. Yung kay Robert Bernardo na mga may natitira pang 700 million more or less. Ano? Yung kay Robert. Wag natin galawin yan. Si Bunoan, pag nagsoli ng 2 million, meron pa tayong ng 1 billion, may sukli pa yung 2 million more or less. Saan natin kukunin yung 28,292,000? Nandyan na po ang pera No? Kunin natin sa isa pang hari ng korupsyon, itong si Henry Alcantara. Hindi ba yan, nasa mesa, kitang-kita Kasama pa, buo pa po dyan yung Budol ICI Committee. Nagsoli siya ng 71 million pesos. Ano? Si Henry Alcantara. Huwag natin kalilimutan ito dahil pakikita natin si Bongbong talaga problema. No? So na-solve natin yung pangangailangan natin sa P2P. Yung point-to-point at minibus. Wala po dapat problema sa pananalapi. School bus. Sinama po nila yung school bus. Meron daw pong 4,351 na school bus sa buong Pilipinas na makikinabang pag binigyan ng tigli 5,000 yung driver. No? Ang kinakailangan lang, 21,755,000 pesos. Maliit po yan. Kakasya pa doon sa 71 million na isinuli ni Henry Alcantara. Di pa po natin ginagalaw yung sukli ng kay Robert Bernardo na pangako niya magsusoli ng 1 billion. No? So na-solve natin yung minibus, na-solve natin yung school bus. Pang-anim na na po yung grouping. 3 na lang. Ano? Ang natitira, yung UV Express Modern at yung UV Express Traditional. Yung UV Express Modern, 1,348 units. Yung UV Traditional, 16,057 units sa buong Pilipinas na po yun. So yung UV Express Modern, 10,000 kada operator at 5,000 sa driver. Para mapunan natin yung 1,348, ang kinakailangan po ay 20,220,000 pesos. Ano? 20,220,000 pesos ang kinakailangan. Kakasya pa po yun. Kukunin natin dun sa 71 million pesos na isinuli ng Henry Alcantara. So na-solve natin. 7 grupo na ang nabibigyan ng fuel subsidy o ayuda kung ano man po ang itawag ninyo
nang hindi tayo gumagamit ng pera ng gobyerno. No? May natitirang dalawang grupo na lang. Consume na po yung pera ni Henry Alcantara, yung ninakaw niya na isinoli niya. Kung dito natin gagamitin ng tama. May dalawang grupo pa hong natitira. No? Yung sa UV traditional. Malaki-laki po ito. Kasi 16,057 sila at ang bibigyan daw po ay tigli 5,000 ang driver at tigli 5,000 yung operator. Yung UV Express traditional. Kailangan natin ng 160,570,000 pesos. Marami po salamat sa halos 2,000 live viewers natin. We're doing a little math so you would know yung kahalagahan ng ating problema. Pag binigyan mo po ng tigli 5,000 yung driver at operator ng UV traditional, kailangan natin ng 160,570,000 pesos. Saan natin kukunin ito? Relax lang ho kayo. Meron pa tayong natitirang halos 700 million pesos pag sinuli ni Robert Bernardo yung ninakaw niyang 1 billion pesos na ipinangako niya. Doon natin kukunin. May sukli pa rin tayo ng halos 500 million pesos. 500 million. 500 million. Malinaw po iyan. Isang grupo na lang, yung pinakamalaki. Yung grupo po ng tricycle, operators and drivers. Apparently, according to DOTR, ang tricycle sa buong Pilipinas ay bumibilang ng 723,000 sa buong Pilipinas. Tricycle bibigyan nila 5,000 yung operator, 5,000 yung driver. Ang kinakailangan po, kabuong amount, 7,230 million pesos. 7.23 billion pesos para po matugunan natin yung tigli 5,000 ayuda sa lahat ng tricycle. Tigli 5,000 yung operator, tigli 5,000 yung driver. Saan po natin kukunin yung 7.23 billion pesos? May sukli pa po tayo kay Robert ng 500 million. Apply po natin doon. Di kinakailangan na lang natin less than 7 billion. To be exact, kinakailangan na lang natin ay 6 billion 770. 6 billion and 770 billion, 6.77 billion para po matugunan yung final group. Saan po natin kukunin yung 6.77 billion? Meron pa ho tayong pagkukunan. Huwag ninyong kalilimutan yung affidavit ni Robert Bernardo. Doon natin kukunin lahat ito. Yung sa mali-malitang perang pinagkakakitaan at pinapakinabangan nila. Di ba meron siyang ibinigay, idineliver 160 million? Itinuro niya, ininguso niya, affidavit niya, sinumpaan niya. 160 million, idineliver niya kay Maynard Ngu para daw kay Chis Escudero. 160 million. Huwag din ninyong kalilimutan si Adrian Bersamin. Hindi po pinatatawag ito Adrian Bersamin, yung triumvirate, yung sweetheart deal. Ni Adrian Bersamin, syempre, kasama yung sweetheart deal ni Mina Pangandaman at ni Trajib Olivar. Ang halaga po niyan ay 2.85 billion. Lagay na lang po natin na 30% ang patungan o kinurakot nila, makakapag-raise po doon ng 855 million pesos. Pag sinuli po nila yan, makakabawas po ito sa kulang pa nating 6.770 billion. Apply natin doon, kinakailangan na lang po natin. Lumiliit na hindi ba? 5.8 billion pesos more or less. Natutugunan natin yung pambili ng krudo o gasolina ng ating mga nasa transport sector dahil yun po yung linalaman ng EO 110 ni Bongbong Marcos nang hindi tayo gumagamit pa ng pondo ng gobyerno. Kulang pa rin ng 5.5 billion. Hindi ho ba dapat din magsoli, according to Robert Bernardo, may 125 million siyang ibinigay. Kanino? Kay Bong Revilla. Meron siyang ibinigay na 37 million. Kanino? Kay Nancy Binay. Ibawas din po natin yan dyan. Idagdag pa natin, mababawas po dito yung 125
plus 37 million, makakabuo pa po tayo rito ng 150 to 152 million pesos. Mababawasan na naman po yung 5.8. Mga 5.6 plus billion na lang po kailangan natin. Malaki pa ho ba yan? Maliit. Bakit? Meron pa hong pinangahawakan na doon sa lumabas na pahayag dati nung mga naglabasan, may 1.2 billion na sinasabing hawak pa ni Adrian Bersamin. Yung na-raise po niya para sa kampanya nung nakaraang midterm election. Bawas po nyo rito yung 1.2. Di 4.4 billion na lang pag nagsoli itong mga taong ito. Kung matatawag nyo silang tao. Malaki pa ho ba yung 4.4 billion? Maliit po yan. Bakit? Sabi ni Congressman Lian Leviste sa kanyang post sa kanyang Facebook, namigay ng tigda 2 milyong piso ang pamunuan ng House of Representatives para daw po sa Lenten break or Holy Week break. Meron po tayong 318 congressmen sa kasalukuyan. Hindi po lahat yun tumanggap at tatanggap. Kagaya nila Congressman Sid Ungab, hindi po tatanggap yan. Yung congressman ng Davao na sila Congressman Paulo Duterte, si Omar Duterte, hindi po tatanggap yan. At yung marami pa na critical sa administrasyon. Si Egay Erice, malamang hindi rin nakatanggap yan. Tobit Yanko, hindi rin nakatanggap yan. So lagay na lang po natin 300 ang binigyan ng tig 2 million pesos. Ang laking halaga po nun. Meron pong, para makasiguro tayo, tingnan po ninyo, pagka yung tig 2 million nila ay isosoli nila sa kaban nating mga Pilipino, meron pong 600 million. 600 million. Mababawasan pa po yung 4.4 billion. O di 3.8 billion na lang kailangan natin. 3.8 billion. Marami pa po tayong pagkukuhaan eh. Yung 2 billion na i-deliver kay Bongbong Marcos ni Adrian Bersamin, di ba, may pinapakita pa ho noon na yung palitan nila ng mensahe. July 10, dated yan. Nagpadala ng mensahe around 7:43 in the morning at magtungo daw sa bahay niya dyan sa Forbes Park ng 9:30. Sasalubungin siya ng kanyang most trusted aide doon at doon ihatid ang 2 billion. Pasagot po niyo ito kay Adrian Bersamin. 2 billion, di 1.8 billion na lang. Saan natin kukunin yung 1.8 billion? Paano ho yung affidavit ng 18 sundalo na mali-maletang pera ang pinamudmod sa kung kani-kaninong kongresista, pati sa media? Solve po ito eh. Yung iyak ni Tatang, humihingi ng saklolo, SOS na po yun eh. Ang kasunod po nun, kawalan na ng pag-asa eh, hopelessness. Pagka ang tao po ay hopeless na, wala na po. Free for all na po yun. Pwede niyang saktan yung sarili niya, pwede siyang manakit ng iba para lamang mag-survive. Pinakita ko lamang po sa inyo, ang daming pera. Kung hindi ninakaw, hindi po natin masosolve ang krisis na ito. Bakit? Tayo po ay net importing country pagdating sa produktong petrolyo. Hindi lamang po yung produktong petrolyo, kundi marami. Sa ating pangailangan, net importing country na po tayo eh. Toothpick, tissue paper, zipper ng pantalon, bag, notebook, pencil, ballpen na ginagamit sa eskwela ng mga bata. Kung hindi po ninakaw, higit na maiibsan ang problemang ating pare-parehong dinaranas. Iba-ibang antas lamang po ng pakasakit at pabigat ang ating nararamdaman. Kagaya nga po nung pagbuo, naggagawa daw po ng Oil Crisis Committee. Akala ko ba normal? Bakit bubuo ng Oil Crisis Committee? Tama naman po yun. Sabi nila, ang layunin ay to provide, sustain, and strengthen. Makapagbigay, ma-maintain, masustina, at mapatatag, mapalakas pa yung marami, sabi nila, maraming mitigation measures to cushion the impact of the ongoing crisis in the Middle East. Maganda, tama yung layunin ng Oil Crisis Committee.
Kaya lamang, ang problema ho mismo, si Bongbong Marcos. BBM is the problem. Pinakita ko sa inyo kung gaano karaming pera. Wala pa po dito yung flood control funds na pinagnanakaw, yung ghost delivery ng flood control projects, yung substandard flood control projects. Wala pa po rito yung trilyong piso. Matutugunan po ito eh. Hindi po kinakailangan maging desperado si Tatang kagaya ng video ipinakita ko. Ano solusyon? Ang problema mo mismo si Bongbong. We have to address the root problem. Yung sa Oil Crisis Committee, so you can attend fully in your intention to cushion the impact of the ongoing crisis in the Middle East, remove Bongbong because he is the problem. Ang problema ay si Bongbong. Remove Bongbong Marcos. How? Resignation. He will be doing the Filipino people a great deal of favor if he will resign now. Or, ayaw mo talagang bumitiw, hindi ka naman bibitiw, mag-leave of absence ka muna. Ipasa mo yung pamamalakad ng pamahalaan na nakakaintindi sa governance. Diba? Yung impeachment to sana third mode eh. Kaya lang sinalaula ng House. Pag-usapan din po natin, segue po natin doon sa impeachment. Naipakita ko lang po ito. Dahil po yung tricycle driver, sabi ng DOTR, mga kababayan natin na operator at driver ng tricycle, after Holy Week pa kayo makakatanggap ng tigli 5,000 pisong fuel subsidy. After Holy Week, that will be very, very deep into the oil crisis. Meaning, we are now on the 4th week. Isang buwan na. Pag after Holy Week, that will be the 6th week. Isang buwan at kalahati na po ang krisis. Ano pang gagawin nyo sa 5,000? Naiutang nyo na yung pampasada, yung pangkrudo, yung pangkuryente. After Holy Week pa daw. Ang daming pagkukuhaan eh. Yung 150.9 billion na unprogram appropriation na nakatago dyan sa 2026, gaan na naman. Budget. 150.9 billion. Wala daw po akong audio, tama ba? Paki-check nyo nga po kung wala akong audio. Meron. Nakikipagtalakayan yung mga viewers eh. Meron po tayong audio. So, meron po tayong pagkukuhaan. 150.9 billion na nakatago po sa unprogram appropriation dito sa 2026 GAA. Ganito po tayo sinasalaula ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganito po tayo linoloko't winawalang hiya. Kaya po normal ang naging una niyang pahayag, hindi naman po sila makakaramdam ng dinaranas ninyo. Yung dinaranas nating ordinaryong tao. Kaya BBM is the problem. Yun nga po eh. We have to remove him if we want to address the root cause of the problem. Yung Oil Crisis Committee, wala rin po magagawa yan. Why? Nandyan yung problema eh. You have to remove Bongbong before you even think of filing and inciting to sedition. Remove Bongbong through constitutional process. Paano? Di mag-resign siya. Di siya magre-resign. Di mag-leave of absence siya. Hindi naman na niya kaya talaga yung governance eh. Di ba? Yung impeachment sinalaula ho nung mga political prostitutes diyan po sa Kongreso. Di ba? Yung sinasabi niyang whole of government approach, ibig sabihin po nun, all hands on deck, kapit kamay na tayo. Balikat sa balikat na, labanan natin ang problema. Tama yan. If the leader is inspiring, if the leader is a motivating leader, hindi ba? Hindi po siya nakakapag-inspire eh. Wala pong leadership eh. Kaya po doon sa EO 110 niya, ang dami pong pera eh. Section 7, meron siyang supervision sa lahat ng LGU. Although meron pong autonomy ang mga LGU, krisis na nga po ito eh. Krisis na. Yung mga jeepney, yung mga tricycle at kung ano-ano pang public transport, nakita ho ninyo kung paano nating dapat tugunan. Soli lang yung mga ninakaw. Solve po ito. Marami pa pong pondo yung mga LGU. Matutulungan pa yung nasa ibang industriya.
hindi lamang yung sa public transport. Ano? Yung Section 8 ng kanyang EO 110, encouraging private sector participation. Encouraging private sector participation. Normally, that will be and should be welcomed. Di ba? Welcome po yan normally. No? And that should be welcome normally. No? Ang problema, tayo na sa private sector, ninakawan na tayo ng trilyong piso, nalunod na yung napakaraming tao dahil sa flood control funds na nanakaw, dahil sa ghost flood control projects at substandard flood control projects, sasabihin pa ngayon, makipagtulungan kayo. Para mong sinabi sa hinold up mo, uy, hirap na ako. Hinold up naman kita, makipagtulungan ka sa akin. Makikipagtulungan ka ba sa taong nang hold up sa'yo? Makikipagtulungan ka ba sa akyat bahay na naglimas ng kasangkapan ng bahay mo? Yan o yung sitwasyon eh. Walang integridad, walang kredibilidad dahil ayaw ng accountability. Ayaw nga niyang aminin hindi na normal ang sitwasyon eh. Meron siyang aversion sa krisis dahil hindi niya kayang harapin. Hindi niya kayang humarap. Nagme-meltdown. Kaya si Bongbong ang problema. Si Bongbong ang pasanin. Si Bongbong ang krisis ng mamamayang Pilipino. Ano po naman ngayon ang kanya pang mga pahabol na pabibo? No? Meron pong inilabas. Yan o, pakita ko lang sa inyo. Huwag ho kayong papadala sa mga ganito. Nais po daw niya na buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China. Upang ating matalakay muli yung oil and gas na usapin kung paano mapatupad yung joint exploration, development, use, and exploitation doon sa potential na malaking deposito ng gas and oil within our territory. Gusto niyang buksan muli sa China. Ngayon, si Tariela, paano ka na? Kaya mong tawaging pro-China si Bongbong? Si Justice Antonio Carpio, yung CBCP, yung mga ilang tiwali at kasapi ng alyansang CBCP at Marcos. Paano ngayon? Yung mismong idolo niyong si Bongbong Marcos ang nagsasabi, nais niyang buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China upang pag-usapan yung joint use, exploitation, exploration, development ng mga oil and gas deposit. Anong tawag nila ngayon kay Bongbong? Dapat yan, kinukundina na nila. Tariela, Tony Carpio, CBCP, Akbayan, Makabayan, yung alyansang Akbayan Marcos. Paano? Di linaglag kayo ng kaalyansa ninyo. Makabayan, paano yan? Gusto daw makipag-usap ni Bongbong Marcos sa bansang China. Di linaglag din kayo. Kaya nyo bang tawaging traidor si Bongbong Marcos? Kaya nyo bang tawagin at akusahan na si Bongbong Marcos ay pro-China? Di ba? Ito ho yung mga too little, too late na effort. Hindi ho dapat natin kasi binitawan. Hindi po tayo dapat naging masyadong adversarial or arrogant or antagonistic o basag ulo sa pakikitungo sa bansang China. Ngayon, nakikita yung importansya ng pagiging mabuting kapitbahay. Di ba? Dapat maintain yung pagiging diplomatic, yung pagiging cordial, kahit na mayroong kiskisan, kahit na may friction, yung pagiging friendly, yung good neighborliness. Dahil hindi nga natin alam kung kinakailan tayo makakalapit sa ating kapitbahay kung tamaan tayo ng krisis. So dito pinakita ko po sa inyo, si Bongbong Marcos ang problema. Si Bongbong Marcos ang krisis natin. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa bansang China. Pakita ko po uli sa inyo ha. Hindi po ito gawa-gawa kagaya ng kanilang propaganda. Paano ngayon yung mga iniidolo, yung polisiya ni Trump? Kaya po tayo nakakaranas ng krisis na ganito. Dahil sa pagiging bully
nung iniidolo nila Tariela, ni Justice Carpio, ng CBCP, yung ilang tiwali sa CBCP, ginagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pagsesermon-sermon ninyo, di ba? Galit kayo sa China, idol nyo ang Amerika, paano tayo ngayon? Yung akbayan, yung alyansang Akbayan Marcos, so tinalikuran kayo ni Bongbong, awayin nyo si Bongbong. Yung Makabayan, alyansa Makabayan Marcos, paano? Tinalikuran kayo ni Bongbong. Bakit? Lumalambot na eh. Gusto na makapag-usap sa China eh. Hindi ba't strong ang inyong belief and support sa alyansa ng Pilipinas at Amerika? Wala ho tayong problema ron. Kailangan din natin sila. Pero ito'y paglabag sa ating independent foreign policy. Dapat interest ng Pilipino. Ngayon may krisis, ngayon lang naiisip ni Bongbong yung interest ng Pilipino. Bakit? Ayaw siguro magsoli ng mga pinagnanakaw nila.